Sambahin niyo ang Diyos, bituing nagniningning. Sambahin niyo ang Diyos, dagat, bundok, halaman at hayop. Purihin niyo ang Diyos. Purihin ang Diyos, kayong gawa niya. Umawit ng bagong kanta. Purihin ang Diyos, kayong anghel niya. Hipanin niyo ang trumpeta. Sa ngalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo, Amen. sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. Mga kapatid, sa araw na ito, ating pinagdiriwang ang banal na kapestahan ni Apostol Santiago, St. James the Great. Bakit naging napakarangal ni Santiago? Dahil sa lahat ng lakad, sa lahat ng misyon ng ating Panginoon, palagi siyang naroroon, palagi siyang nakalapit sa Kanya. Kung gusto din natin na tayo ay pagpalain at punuin ng pagpapala ng Diyos, kamukha sana ni Santiago Apostol, huwag tayong lalayo sa Diyos. Lalong-lalo na pag tayo ay naghihirap. Makakaranas man tayo ng lungkot, makakaranas man tayo ng bigat, hindi tayo papabayaan ng Diyos kung palagi tayong nakakapit at nananalangin sa Kanya. Ating ipagdasal sa banal na misang ito ang kaligtasan din ng ating mga kababayan na kung saan sila ay nahihirapan dahil sa ulan, dahil sa bagyo, dahil sa habagat. Naway manatili silang ligtas sa anumang kapahamakan. Para tayong lahat ay maging karapat-dapat makatanggap sa mga banal na misteryo, tayo'y magpakumbaba, hilingin natin ang awa ng Diyos. Naway patawarin tayo ng Panginoon sa mga pagkakataon na hindi pa rin tayo natuto at kung saan nagpabalik-balik pa rin tayo sa ating mga pagkakasala. Inaamin ko Sa makapangyarihang Diyos at sa inyo, mga kapatid, na lubha akong nagkasala sa isip, sa salita, sa gawa, at sa aking pagkukulang. Kaya sinasamo ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo mga kapatid, na ako'y ipanalangin sa Panginoong ating Diyos. kaawaan tayo na makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan, patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Luwalhati sa Diyos sa kaitaasan, kaloob sa lupa ay kapayapaan. Pinupuri ka't ipinangdarangal, sinasamba ka dahil sa dakila mong kalwalhatian. Panginoon naming Diyos, Hari ng langit, Amang makapangyarihan, Panginoong Jesucristo, bugtong na anak ng Diyos, Kordero ng Ama. Ikaw na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan. Tanggapin mo ang aming kahilingan, ikaw na naluluklok sa kanan ng Ama. Maawa ka sa amin, ikaw lamang ang banal, Panginoong Jesucristo, kasama ng Espiritu
sa luwalhati ng Ama. Amen. 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 Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, itinalaga mo sa unang pag-aani ng iyong mga apostol ang pagdanak ng dugo ni Santiago. Ipagkaloob mong tumibay ang iyong sambayanan sa kanyang pagpapahayag ng pananampalataya at lubusang pagkakamit ng pagdalangin niyang puspusan. Sa pamamagitan ni Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Pagbasa mula sa ikalawang sulat ni Apostol San Pablo sa mga taga-Korinto. Mga kapatid, kaming pinagkalooban ng kayamanang espiritual na ito ay hamak. Kung baga sa sisidlan ay palayok lamang, upang ipakilalang ang di malirip na kapangyarihan ay sa Diyos at hindi amin. Kinigipit kami sa kabi-kabila, ngunit di naghagapi. Kung minsay nag-aalinlangan kami, ngunit di nawawalan ng pag-asa. Pinag-uusig kami, ngunit di nawawalan ng kaibigan. Naibubuwal, ngunit di tuluyang nalulukmok. Lagi kong taglay sa aking katawan ang kamatayan ni Jesus upang sa pamamagitan ng katawan ko'y mahayag ang kanyang buhay. Kami laging nabibingit sa kamatayan, alang-alang kay Kristo, upang sa aming katawang may kamatayan ay mahayag ang kanyang buhay. Ano pat, habang ako'y dahang-dahang namamatay, nagkakaroon naman kayo ng buhay na walang hanggan. Sinasabi sa kasulatan, nagsasalita ako sapagkat ako'y sumasampalataya. Bunga ng gayong diwa ng pananampalataya, nagsasalita rin ako sapagkat ako may sumasampalataya. Sapagkat nalalaman kong ang Diyos na muling bumuhay sa Panginoong Hesus, ang siya ring bubuhay sa akin kasama niya, at nagdadala sa inyo at sa akin sa kanyang piling. Ang lahat ng pagtitiis ko ay sa kapakanan ninyo, upang sa pagdami ng mga nakatatanggap ng mga kaloob ng Diyos, lalo namang dumami ang magpapasalamat at magpupuri sa Kanya. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Ang nagtanim na may luha ay aaning natutuwa. Ang nagtanim na may luha ay aaning natutuwa. Nang lingapin tayo ng Diyos at sa Siyon ay ibalik, ang nangyaring kasaysayay parang isang panaginip. Lahat tayo ay natuwa, masasayang nagsiawit. Ang nagtanim na may luha ay aaning natutuwa. Ang sabi ng mga bansang nagmamasid sa paligid, ang ginawa ng Diyos nila ay dakila, anong rikit? Dakila ngang masasabi, pambihira ang ginawa, kaya naman kami ngayon, kagalakay, di kawasa. Ang nagtanim na may luha ay aaning natutuwa. Kung paanong inuulan yaong mga tuyong batis, sa sariling bayan namin, kami poon ay ibalik.
Silang mga nagbubukid na nagtanim na may luha, bayaan mo na mag-aning masaya't natutuwa. Ang nagtanim na may luha ay aaning natutuwa. Yaong mga nagsihayong dalay binhit na nanangis, ay aawit na may galak, dalay ani pagbalik. Ang nagtanim na may luha ay aaning natutuwa. Alleluia, 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 alleluia. Hinirang tayo ni Kristo upang mamungang totoo bilang mabubuting tao. Aleluya, aleluya. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. Papuri sa iyo, Panginoon. Nung panong yun, lumapit kay Jesus ang asawa ni Zebedeo, kasama ang kanyang mga anak, may ibig siyang hilingin. Kaya't lumuhod siya sa harapan ni Jesus. Ano ang ibig mo? Tanong ni Jesus. Sumagot siya, sana'y ipagkaloob ninyo sa dalawa kong anak na ito ang karapatan makaupo katabi ninyo sa inyong kaharian, isa sa kanan at isa sa kaliwa. Hindi nyo nalalaman ang inyong hinihingi, sabi ni Jesus sa kanila. Mababata ba ninyo ang hirap na babatahin ko? Opo, tugon nila. Sinabi ni Jesus, ang hirap na babatahin ko ay babatahin nga ninyo. Ngunit wala sa akin ang pagpapasya kung sinong mauupo sa aking kanan at sa aking kaliwa. Ang mga lukluk ang sinasabi ninyo para sa mga pinaghandaan ng aking ama. Nang marinig ito ng 10 alagad, nagalit sila sa magkakapatid. Kaya't pinalapit sila ni Jesus at sinabi sa kanila, alam ninyo na ang mga pinuno ng mga hentil ay naghahari sa kanila at ang mga dinadakila ang siyang nasusunod. Ngunit hindi ganyan ang dapat umiral sa inyo. Sa halip, ang sino man sa inyong ibig maging dakila ay dapat maglingkod. Ang sino man ibig maging pinuno ay dapat maging alipin ninyo, tulad ng anak ng tao na naparito, hindi upang paglingkuran, kundi upang maglingkod at ialay ang kanyang buhay para matubos ang marami. Mga kapatid, ang mabuting balita ng ating kaligtasan. Pinupuri ka namin, Panginoong Yesukristo. Magandang araw po muli sa inyong lahat. Ang aking pundasal at dalangin, sana kayo ay nasa mabuti at ligtas na kalagayan. Papasok na naman po tayo sa panahon ng tag-ulan. Please keep safe, be safe. At naway po habang tayo ay nakakaranas ng hindi inaasahang pag-ulan o pagbagyo, magsama-sama po tayo sa panalangin. Alam po natin na may kapangyarihan ang pagdarasal at mas may malakas na kapangyarihan pag tayo ay sama-samang nagdarasal. Amen? Let us continue praying for one another. Ang tanong, mahalaga ba ang pagpapakumbaba? Why should we be humble? Sa panahon po natin ngayon, halos lahat ng mga tao gustong yumaman, gustong sumikat, gustong magkaroon ng kapangyarihan. Kailangan pa ba natin ang pagpapakumbaba? Oo, inutos ito ng ating Panginoon sa kanyang mga alagad at sa ating mga mananampalataya. Sinabi ni Jesus na kung siya ang anak ng Diyos, ay nagpapakumbaba, nag-aalay sa kanyang sarili, naglilingkod para maligtas ang iba, dapat ganyan din ang ugali natin.
marunong din sana tayong magpakumbaba, mag-alay sa sarili, at maglingkod sa iba. Jesus said this, that whoever wants to be great, they should be a servant. Whoever wants to be first, they should be a slave. But that is the question. Why should we be a servant? Why should we be a slave? Why should we want to become a nobody? Why should we desire being the lowest of the low? Alam naman po natin na kapag ikaw ay nagpapakumbaba, pag ikaw ay humble, di po ba madalas ikaw ay inaabuso ng iba? Ikaw ay kinakawawa ng iba? Ikaw ay inaapak-apakan ng iba? Sino ba sa atin dito ang gustong nasasaktan? Pag alam ng iba na kayang-kaya kanila, gagawin nila ang gusto nila sa iyo. Tingnan natin ang ating Panginoon. Di ba? Nagpakumbaba siya sa kagustuhan ng Ama. Anong ginawa nila sa Kanya? Siya po ay dinakip, siya'y kinulong, siya'y pinagbintangan sa isang krimen na hindi naman niya ginawa, at kahuli-hulihan, siya'y pinako at pinatay sa krus. Nakakamatay ang pagpapakumbaba. Amen? Bakit pa natin ito gagawin? Kung alam natin na tayo ay mapapahamak lang dahil sa ating pagbababa ng ating sarili. Pero baka makalimutan din natin ang turo ng ating Panginoong Hesukristo na siya din ang nagsabi that unless a grain of wheat falls and die, that wheat shall not bear much fruit. Oo, masakit. Oo, nakakamatay ang pagpapakumbaba. Pero pagkatapos ng kamatayan, meron itong muling pagkabuhay at meron itong magandang bunga. Ibig sabihin, may halaga pa rin at may magandang bunga ang pagbababa ng ating sarili at ang pag-aalay ng sarili mo sa iba. My dear friends, whenever you are tempted to become proud and self-entitled, remember these two good reasons in being humble. Number one, there is prosperity in humility. May pagpapala sa pagpapakumbaba. Basahin niyo po in Proverbs chapter 16, verse 18. Pride goes before destruction, and a haughty spirit before a fall. Remember, my dear friends, that the most selfish, the most destructive three-letter word is ego. E-G-O. At sa Tagalog, ito po ay ako. Ang pinaka makasarili, ang pinaka nakakasirang salita, 3 letra lang, ay ako. 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 Marami na po ang bumagsak, marami na po ang nasaktan, marami na po ang nalugi dahil sa kataasan ng loob. Hindi ko po alam kung naaalala nyo ang kwento ng Tore ng Babel. Lumaki ang ulo ng mga tao. Gusto nilang higitan ang Diyos. Kaya gumawa daw sila ng isang tore para malampasan nila ang langit. Anong ginawa ng Diyos dito sa plano ng mga tao? Sinira niya itong ginagawa nilang gusali. Nagkawatak-watak ang mga tao. See, pride and ego destroys, but it is love that builds. Meron pong isang kwento tungkol po kay Marcus Aurelius. Hindi ko po alam kung kilala niyo siya. Isa po siya sa mga pinaka-hinahangaan, pinaka-magaling na emperador doon sa Roma. Kapag po dumadaan daw si Marcus Aurelius sa syudad, kadalasan ng mga taong nakakakita sa kanya, yumuyuko, pinapalakpakan siya, pinupuri siya. Mahal na mahal po ng mga tao itong emperador na ito. Bakit? Kasi napakarami po niyang napanalunan na gera. Napakarami po niyang nagawang mabuti sa buhay ng mga tao. Inayos po niya ang syudad. Pero ang hindi po alam ng ibang tao, ito. Kapag daw po lumalabas ang emperador na si Marcus Aurelius,
nagsasama daw po siya ng isang alipin. At kapag binabati siya ng napakaraming tao, kapag pinupuri siya ng kanyang mga sinasakupan, ito pong alipin nasa tabi niya at inutusan siya, nabulungan siya sa kanyang tenga. Ano po ang sinasabi nitong alipin? Sinasabi sa kanya, paulit-ulit, tao ka lang, tao ka lang, tao ka lang. Kahit po nung panahon na yon, sinasamba po ang mga emperador bilang mga Diyos. Ayaw pong makalimutan ni Marcus Aurelius ang pagpapakumbaba na tao lang siya. Kasi po, alam ni Marcus Aurelius, kapag umakyat ang kayabangan sa ulo niya, maapektuhan po ang kanyang pagdedesisyon. Makakalimutan niya kung ano ang tunay na mahalaga sa buhay. Remember that pride will always cloud your better judgment. At dahil po sa tama at wastong pagdedesisyon, pag-iisip nitong emperador si Marcus Aurelius, ano po ang naging epekto sa syudad doon sa Roma? Mas napaganda pa niya ang pamumuhay ng mga tao. Mas umasenso ang imperyo. Bago po kay Marcus Aurelius, napakarami pong mga ibang emperador o leader ang hindi nagustuhan ng mga tao. Dahil naging napakamakasarili nila, dahil naging napakayabang nila, dahil napakahigpit ng hawak nila sa kapangyarihan. Ano pong ginawa nila sa mga emperador na ito? Pinapatay nila. Inassassinate nila. Pero si Marcus Aurelius, ginalang po at minahal ng napakaraming tao. Bakit? Dahil sa kanyang pagpapakumbaba. Remember, my dear friends, that pride will bring you to the top, but it is humility that will help you to stay there. Kung gusto mong umangat, kung gusto mong umasenso, kung gusto mong manguna, sige, taas mo ang iyong sarili. Pero pag ikaw ay nanguna, pag ikaw ay tumaas, pag ikaw ay umasenso, hindi ka mananatili doon kung hindi ka marunong magpakumbaba. Amen? This is why I think the Lord is challenging us, let go of your ego. Opo, mahalaga ang ako, pero walang kwenta ang ako kung wala kang tayo. Ano ang saya ng puro ako kung wala kang kasama, kung wala kang katuwang, kung wala kang tayo? Tingnan nyo nga po sa ating simbahan ng Santa Iglesia. It is already 2,000 years old. Hanggang ngayon, napakatagal na. Buhay pa rin po tayo at dumarami tayo. Bakit? Dahil malinaw na malinaw sa ating lahat, lalong-lalo na sa ating mga namumuno, ang Santo Papa, mga obispo, mga pari, ang mga tagalingkod ng simbahan, itong turo ng ating Panginoon. It is very important to remember that this is all about service. Amen? This is all about love. This is all about humility. Amen? Kung magpapakumbaba ka, tandaan niyo po, mas magiging siksik, liglig, at aapaw ang biyaya sa iyong buhay. Amen? There is prosperity in humility. But secondly, it is better to be humble. Why? Because the humble are loved. Tandaan niyo po yun. Minamahal ang mga marunong magpakumbaba. Remember, you cannot serve without humility. And if you serve humbly, a lot of people will love you. Walang nakakapaglingkod na hindi nagpapakumbaba. Mahirap maglingkod na may kataasan ng loob. Pag malaki ang iyong ulo, pag meron kang ere, mag-umpisa ka mang maglingkod, hindi ka makakapagtagal. Magsasawa at magsasawa ka. Ang mga naglilingkod na walang pagpapakumbaba, sino mga yan? Sila'y mga manloloko. Sila'y mga abusado. Sila'y mga mapanggamit. Sila'y mga nagkukunwari lang. Mainit na mainit po ngayon ang usapan dito sa viral issue. Dito sa nag-post, isang LGBT nagsermon po ng isang waiter
2 oras nakatayo po, nakikinig dito sa pagtuturo ng LGBT na dapat hindi daw po siya tinawag na sir, dapat tinawag siyang miss o madam. At ang dami pong mga tao, kung babasahin niyo po, titignan niyo sa social media, wala pong simpatsya, hindi po pumapanig dito sa LGBT. Ang dami pong mga tao, galit na galit dito po sa LGBT na nagsermon dito po sa waiter. Bakit? Kasi imbis na siya'y magpakumbaba, pinapalaki pa po niya itong issue sa pamamagitan ng kanyang pag-uugali. Kung nagpakumbaba lang po itong LGBT, di po ba? Sana wala na yung issue. Sana tahimik na ang lahat. Sana wala nang away. Di po ba? Pero dahil po napakatigas ng puso nitong taong ito, tumitigas din ang puso ng mga iba sa kanya. Ang bagong magandang balita, nung nalaman po ng ibang tao yung ginawa nitong LGBT sa kawawang waiter, naawa po sila. At meron po mga OFW ngayon, mga kapatid natin, ang nag-offer, bigyan po ng trabaho sa abroad, ito pong waiter. See, if you want to gain the respect and the love of people, most especially if you want to gain the respect and the love of God, what should we do? We should start by being humble. Remember this. Always remember this. It pays to be humble. May gantimpala ang pagpapakumbaba. Kaya nga po, sabi ni San Agustin, napakaganda. Kung gusto mo daw umangat sa buhay, mag-umpisa ka sa pagpapakababa ng iyong sarili. Dahil kung gusto mo daw magkaroon ng isang mataas, matayog na gusali o tore, anong kailangan mong gawin? Kailangan mong lalimin ang paghuhukay para sa isang pundasyon. At ano po ang pundasyon para magkaroon ka ng isang matibay at nakaangat na buhay? Ang sabi po ni San Agustin, yan ay ang pagpapakumbaba. If you want your tower to be so high, start by digging a deep foundation. And what is the deep and strong foundation of this life? That is humility. Si Jesus, siya po ang nagsabi, kapag lalo kang nagpapakumbaba, doon ka tinataas ng Diyos. Kapatid, magdasal po tayo. Huwag tayong magpapabulag sa mundo. Palabas lang po ang kasikatan. Ang kasikatan ay panandalian lang. Kung ikaw man ay sikat ngayon, darating ang araw, makakalimutan ka ng ibang tao. Hindi po ba? That is just a 5-minute fame. Pero sino mga hindi nakakalimutan ng mga tao? Sila yung mga mababait, sila yung mga mapagmahal, sila yung mapagbigay, lalong-lalo na yung mga taong nagpapakumbaba. Amen? Mas piliin natin. Mga kapatid, tandaan niyo po na ang mga nagpapakumbaba ay pinagpapala. At mas minamahal na maraming tao at ang Diyos, ang taong marunong magbaba sa kanyang sarili. Naway mas piliin natin ang magpakumbaba sa buhay na ito para yan din ang maging susi ng ating pagpasok sa langit sa kaharian ng Diyos sa magpa sa walang hanggan. Amen. Si Santiago, kapatid ni Juan, ay tinawag mula sa pagsusuri ng kanyang lambat upang sumunod kay Kristo sa tulong ng apostol na natutong maglingkod sa iba. Manalangin tayo at ating sabihin, Panginoon, dinggin mo kami. Panginoon, dinggin mo kami. Ang mga lingkod ng simbahan, naway gampanan ang kanilang tungkulin sa diwa ng paglilingkod at paglalaan ng sarili. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo kami. Ang mga naglilingkod sa bayan, naway makatupad sa sariling tungkulin ng may katapatan at pag-aalay. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo kami. Magkaroon nawa ng maraming kabataang bukas loob, natutugon sa tawag para sa pagpapari at buhay relihiyoso,
Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo kami. Sa katahimikan po ng ating puso, banggitin din natin sa Diyos ang ating mga personal na intensyon at pangangailangan. Diyos na aming Ama, tulungan nawa kami ng mga panalangin ni Santiago sa paglalapit namin sa iyo ng aming mga kahilingan. Naway sa paglalakbay namin ito sa buhay ay mamukod ng paglilingkod sa iba. Hinihiling namin ito sa pamagitan ni Kristo na aming Panginoon. Amen. Manalangin kayo mga kapatid para ang ating mga paghahain ay kalugdan ng Diyos, amang makapangyarihan. Tanggapan nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan, sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, dalisayin mo kami, pakundangan sa nagliligtas na binyag ng iyong anak, upang sa kapistahan ni Apostol Santiago, na niloob mong unang makainom sa kanyang kalis, kami makapaghandog ng haing iyong tinatanggap na matamis. Sa pamagitan ni Kristo kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. Itaas sa Diyos ang inyong mga puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay nga marapat ikaw ang aming pasalamatan. Ikaw ang pastol na laging pumapatnubay sa mga kabilang sa nililingap mong kawan. Ito ang ginaganap na pananagutan ng giliw mong anak at pastol ng tanan, na mga apostol ay kanyang mga katuwang sa pagiging pastol na patnubay ng sambayanan. Kaya kaisa na mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Panginoong Diyos ng mga hukbo, napupuno ang langit at lupa na kadakilaan mo. Hosana, Hosana, sa kaitaasan, pinagpala ang naparirito sa ngalan ng Panginoon. Hosana, Hosana, sa kaitaasan. Hosana, Hosana, sa kaitaasan. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan. Kaya't sa pamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang mga kaloob na ito,
upang para sa amin ay maging katawan at dugo ng aming Panginoong Heso Kristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niyang tinapay, pinasalamatan kanya, pinaghati-hati niya iyon, inabot sa kanya malagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at kanin, itong aking katawan na ihahandog para sa inyo." Gayon din naman na matapos ang hapunan, hinawakan niyang kalis, muli kanyang pinasalamatan, inabot niya ang kalis sa kanya malagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Itong kalis ng aking dugo ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat. Sa ipagpapatawad ng mga kasalanan, gawin ninyo ito sa pag-aalaala sa akin." Ang misteryo ng pananampalataya. Aming ipinahayag na namatay ang iyong anak, nabuhay bilang Mesiyas at magbabalik sa wakas para mahayag sa lahat. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alaala sa pagkamatay muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya tinialay namin sa iyong tinapay nagbibigay buhay at ang kalis sa nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami yung minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Sinasamo namin kami magsalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mong iyong simbahan, laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig. Kay San Francesco, ang aming Papa, Florentino, aming Arsobispo, at ng Kaparian. Alalahanin mo rin ang aming mga kapatid na nahimlay, may pag-asang muling mabubuhay. Gayon din lahat ng mga pumanaw, kawan mo't sila't patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kawan mo't pagindapatin kaming lahat, makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaysa na mahal na Birhen Maria, Ina ng Diyos, kaysa ni San Jose, kanyang maligayang esposo, kaysa ni Santiago Apostol, ng lahat ng iyong apostol, lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig, kalugod-lugod sa iyo. May pagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak, aming Panginoong Heso Kristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos Ama, makapangyarihan, kasama na Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen, amen, amen. Sa nakakagaling na utos sa turo ni Jesus, na Panginoon natin at Diyos, ipahayag natin ng lakas loob. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo,
Hinihiling namin kami adya sa lahat na masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan, ilayo sa lahat ng kapamakan, samantalang aming pinanabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Heso Kristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoong Yesu Kristo, sinabi mo sa mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan binibigay ko sa inyo. Tunghayan mong aming pananampalataya at huwag ang aming pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa, ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumainyo rin. Magbigayan po tayo ng kapayapaan sa bawat isa. Peace with you po. Kapayapaan po sa inyong lahat. Cordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Maawa ka sa amin. Cordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Maawa ka sa amin. Cordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Mga kapatid, narito ang ating Panginoong Jesucristo, ang Kordero ng Diyos, nag-aalis sa mga kasalanan ng sanlibutan. Mapalad tayong lumalapit sa piging ng Kordero. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako.
Manalangin tayo. Ama namin mapagmahal, kami tinulungan mo, pakundangan sa pagdalangin ni Apostol Santiago. Ngayon sa kapistahan niya ay masaya kaming makinabang sa pamamagitan ni Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Amen. Bakit mas mainam, mas mabuting magpakumbaba? Why is it better to become humble? 2 reasons. Because first, there is prosperity in humility. Pinagpapala, ginagantimpalaan ang mga mapagkumbaba. But secondly, because the humble are respected and loved. Mas ginagalang natin, mas naaawa tayo, mas minamahal natin ang mga taong nagpapakumbaba. Pero alam ko po, this is easier said than done. Madaling sabihing magpakumbaba. Pero pag ikaw na ay inaapak-apakan ng iba, pag ikaw ay iniitsepwera ng iba, lalong-lalo na pag ikaw ay sinasaktan ng iba, napakahirap, napakasakit, napakabigat sa ating ang magpakumbaba. Pero kahit na may ginagawang masama ang iba sa iyo, bakit kailangan ka pa ring magpakumbaba? Kasi tandaan mo, meron Diyos. At nakikita niya ang nangyayari sa lahat. Ang mga nagmamataas, ang mga nagbababa ng iba, may oras din yan. Amen? At kung ikaw man ay binababa, kung ikaw man ay sinasaktan, kung ikaw ay binabaliwala, may oras ka din. Ikaw ay iaangat at itataas ng Diyos. There are also 2 ways on how to remain humble. Remember this. Always remember, say this to yourself. Tao ka lang, tao ka lang, tao ka lang. Huwag mong iisipin na ikaw ang Diyos. Huwag mong iisipin na ikaw ang Diyos. Yun yung pangalawa na tandaan mo. Para maging mapagkumbaba ka, sabihin mo, merong Diyos, merong Diyos, merong Diyos. Pansinin niyo po, ang ibon, pag malakas, kumakain ng uod. Pero pag nanghina ng ibon, nagkasakit, namatay, sino na pong kumakain sa ibon? Yung uod. Magandang paalaala po yun. We will not live forever. We are not always strong. We are not always rich. We are not always powerful. There is only one who has the power. There is only one who lives forever. That is God. Para ikaw ay matulungan sa iyong pagpapakumbaba, para pagpalain ka, para mahalin ka, yan po yung ating assignment. Ipagdasal natin ito ngayon. Ipaalala mo sa iyong sarili, tao lang ako. Tao lang ako. Tao lang ako. Pero dagdagan mo, pagkatapos sabihin mo, ikaw ang Diyos. Ikaw ang Diyos. Ikaw ang Diyos ang masusunod, ang nagbibigay ng pagpapala, ang nagbibigay ng bendisyon. Sumayin niyo ang Panginoon. At sumain niyo rin. At kayo ay pagpalain ng Diyos, makapangyarihan sa lahat, sa ngalan ng Ama, ng Anak, ng Espiritu Santo. Amen. Ang ating misa ay natapos na. Humayo kayo sa kapayapaan ni Kristo. Salamat sa Diyos.